Kapag naririnig natin ang salitang kamatayan, alam ko na halos karamihan sa atin ay ayaw pang mangyari yan sa ating mga buhay. Ngunit alam niyo ba mga parikoy, na may isang lugar dito sa mundo na kinasasabikan nila ang kanilang kamatayan? Siguro napapakunod ko noong mga yun, pero yun ang totoo. Sa katunayan pa nga nitong mga parikoy ay pinag-iipunan nila ang kanilang kamatayan upang maging ingrande at magarbo ito. Ngunit may kakaibang paraan sila ng kanilang pagdiriwang. Aalamin natin kung anong koneksyon ng magarbong kamatayan sa hindi pagpapalibing sa bangkay ng mga ito at kung bakit sila tinagurian na lugar kung saan ang mga patay ay kasama nilang namumuhay. Gusto ko munang ipaalala mga parpoy na may mga sensitibong larawan ng mga patay na tao na inyong masasaksihan sa video na ito. Kung alam mong hindi ka pwede sa ganitong panoorin, ay mag-next video ka na lang muna parpoy. Pero bago tayo mag-umpisa, ay tingnan muna natin ang Parikoy Top 5 comments sa ating nakalipas na videos. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga Parikoy. Umpisahan na natin. Ang Tanah Toraja ay isang rehistradong rehiyon ng Timog Sulawesi sa Indonesia. Isang kaakit-akit na bulbunduking rehiyon na tahanan ng isang katutubong pangkat na kilala bilang mga Torahans. Para sa mga Toraha, ang buhay ay umiikot sa kamatayan, ngunit hindi sa masamang kahulugan. Para sa kanila, ang isang libing ay isang mahusay na pagdiriwang ng buhay, katulad ng isang taong umalis na kung ihahalin tulad natin mga parikoy dito sa Pilipinas, ay katulad lamang ng isang taong ng ibang bansa o ng ibang bayan, na ang tawag sa atin ay padespedida o di kaya'y despedida. Ito ay isang okasyon kung saan nakikibahagi ang buong pamilya ng namatay at lahat ng mga miyembro ng nayon. Ang kanilang mga sinuunang tradisyon ay nagsasangkot ng mga libing na kaugalian na isinagawa sa maraming mga siglo at kilala sila dahil sa pinaka hindi pangkaraniwang mga tradisyon ng libing sa buong mundo. Ang populasyon ng Toraja ay humigit kumulang sa 650,000 kung saan 450,000 sa mga ito ang naninirahan pa rin sa pamamahala ng Tanah Toraja o di kaya kung tawagin sa kanila ay Land of Toraja. Karamihan ay mga Kristiyano, ang iba ay Muslim at ang iba ay nananatili pa rin sa kanilang lokal na paniniwala na kilala bilang Alok Tadolo na may ibig sabihing Way of the Ancestors, na kung saan ay nakikisangkot sa di pangkaraniwang libing na ginagawa nila. Bagong ika-20 siglo, ang mga Torahans ay nanirahan sa isang autonomous region na nayon kung saan nagsasagawa sila ng animismo, ang pananaw kung saan dito sa mundo ay di lang mga tao ang may kaluluwa, kabilang dito ang mga hayop, halaman at madalas kahit na walang buhay na mga bagay o hindi pangkaraniwang bagay ay nagtataglay ng espiritual na kakanyahan. Hindi nila nakita ang modernong paraan ng pamumuhay ng mga tao dito sa mundo dahil nga na sila ay halos nasa liblib na lugar lamang, hanggang sa dumating ang mga misyonerong Dutch o ang mga taong taga Netherlands na naging dahilan ng pagkakilala ng iba sa kanila sa Kristyanismo. Gayunpaman, kahit na mga Toraja ay sumusunod sa ibang mga relihiyon sa lugar ng Tanah Toraja, ay nakikipagtalo pa rin sila sa mga Kristiyano pagdating sa mga sinaunang libing. Sa kanilang buhay, ang mga Torahans ay nagsisikap ng labis upang makaipon ng kayamanan, ngunit hindi tulad ng iba pang mga lipunan, ang mga Torahans ay hindi nagsesave ng kanilang pera upang mabigyan ng kanilang sarili ng isang mabuting buhay. Sa halip ay nagsesave sila ng pera sa isang mabuting pagpapadala sa kamatayan. Sa madaling salita mga parikoy, ang pinaghahandaan nila ay ang kanilang kamatayan. Ito ay ang labis na libing na mas magarbo pa sa isang kasal. Ang mga seremonya ng libing ay hindi kapani-paniwala. Mahalaga ito para sa mga Torahans at madalas na ginaganap ilang linggo, buwan o kahit na taon pa pagkatapos ng pagkamatay ng isang tao upang mabigyan ng pamilya ng namatay ng oras upang makalikom ng sapat na pera para sa mga gagastusin sa libing. Ang isang katawan ng tao ay hindi maaaring mailibing hanggang di naaabot ng pamilya ang kaukulang halaga na dapat ay gastusin sa isang magarbong paglilibing.
Maraming mga tao ang nababaon na sa utang upang maganap ang isang seremonya sa libing. At alam niyo ba mga parkoy, na kapag ikaw ay nasa lugar na ito at may natitipuan kang babae o di kaya ay may kasintahan ka, ngunit ikaw o ang pamilya ng iyong kasintahan ay may kamag-anak na matanda na at malapit ng mamatay, ay hindi mo na naising magpakasal pa, sapagkat kailangan ilaan ng inyong pamilya ang pera na sana ay gagamitin mo sa iyong kasal upang maipalibing kapag dumating na ang araw ng kamatayan ng matatanda sa inyong mga pamilya. Ang mga libing ay malambing na gawain na kinasasangkutan ng buong nayon at ayon sa kaugalian ay tumatagal na mga araw o kahit na linggo. Partikular ang isang libing ay nagpapatibay sa walang hanggang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Kapag namatay ang isang torahan, ang mga miyembro ng pamilya ng namatay ay kinakailangan ng magdaos ng isang serye ng mga seremonya ng libing na kilala bilang rambus solok. Sa maraming araw sa panahong ito, ang namatay ay hindi inililibing ngunit iniimbalsa mo na at nakaimbak sa isang tradisyonal na bahay sa ilalim ng parehong bubong kasama ng kanyang pamilya hanggang sa makumpleto ang mga seremonya ng libing. Ang tao ay hindi tinuturing na tunay na patay, ngunit para sa kanila, ang mga ito ay naghihirap lamang sa isang sakit. Ang namatay na kamag-anak ay iniisip lamang nila na isang taong may sakit o kaya'y natutulog lamang. Kapansin-pansin, maaari itong tumagal ng ilang taon pagkatapos ng kamatayan, depende sa kung gaano katagal aabutin ng pamilya ang pera na gagamitin sa pagpapalibing. Ang kanilang seremonya ay nagsisimula kapag ang mga bisita ay dumalo sa field massacre. Kinakailangan ang mga miyembro ng pamilya ay magpapatay ng mga kalabaw at baboy. Ngunit bago isakripisyo at katayin ng mga hayop, alinsunod sa kanilang kaugalian, ang mga hayop ay kinakailangang makibahagi sa mga pagsubok ng lakas na kilala bilang tedong silaga o kung dito sa atin sa Pilipinas mga parikoy ay tinatawag na pagsasabong ng mga hayop. Matapos ang pagkakatay sa mga hayop, ang karne ay ipinamamahagi sa mga bisita ng libing alinsunod sa mga posisyon ng mga bisita sa pamayanan. Kung ikaw ay may kakayanan at mayaman, mas maraming karne ang matatanggap mo. Ang weird nun mga pare ko, hindi ba? At ang espiritu ng namatay ay may karapatan din sa isang bahagi ng karne na kilala sa lokal bilang alok todolo. Ang mga ulo ng mga kalabaw ay dinadala sa isang lugar na kilala bilang puya, isang lugar para sa kaluluwa o espiritu ng namatay na tao. At ang kanilang mga sungay na inilalagay naman sa harap ng bahay ng kamag-anak ng namatayan. Ang katawan ay hindi inililibing hanggang sa ika-11 araw ng seremonya, bagaman hindi sila technically inililibing talaga. Ang pangwakas na lugar na kanilang hinahantungan ay ang lugar ng pamamahinga ay nasa isang yungib ng bangin. Ang bangkay ng namatay ay kinakailangang manatili sa paligid ng nayon hanggang sa makumpleto nito ang seremonya ng libing. Pagkatapos nito, sisimulan ang paglalakbay nito sa lupain ng mga kaluluwa sa lugar ng puya. Iyang tinalakay natin ay ang paraan lamang ng kanilang pagdilibing. Ngunit ano nga bang dahilan kung bakit ang mga bangkay sa lugar na ito ay nakakalat lang? Katulad nga ng nabanggit ko kanina mga parikoy, ito ay sa kadahilanang bago ito mailibing but not literally. Sabihin na natin na bago sila madala sa lugar ng puya o sa lugar ng mga namamatay, ay kinakailangang ipag-celebrate ng sobrang garbong okasyon ng kanilang kamatayan. What I mean to say is, kapag wala kang malaking halaga, kailangan mong mag-ipon at ang bangkay ng iyong kamag-anak ay kinakailangang manatili lamang sa inyong bahay. Dahil nga ang iba ay may kahirapan, kaya umaabot na halos ilang taon ng bangkay ng kanilang kamag-anak sa kanilang tahanan. Dahil na nga, sa mas maraming may hirap doon ay mas madaming mga bangkay ang nasa mga tahanan o bakuran ng tahanan. Kaya naman sila ay tinaguri ang lugar kung saan ang mga patay ay kasama nilang namumuhay. Siguro mga parikoy ay hindi nga pangkaraniwan itong paraan ng kanilang paglilibing at siguro kahit tayo nasa lugar na iyon na may ganoong kaugalian ay baka mas paghandaan na rin natin ang ating kamatayan kesa sa maluhong pamumuhay. Di naman natin gugustuhin na ang bangkay natin ay nasa mga tahanan lang at wala sa payapang kalagayan. Batid ko na iba-iba tayo ng ating mga opinyon. Ngunit anuman ang kanilang paniniwala ay siguro marapat lamang na irespeto natin sila dahil pare-pareho lang tayong nilalang ng ating Panginoong Diyos. Ano ang masasabi mo tungkol dito? I-comment mo na parikoy ang iyong opinion sa ating comment section down below. Patuloy na suportahan ng John D TV sa pamamagitan lamang ng pag-like, share, and subscribe sa ating mga videos. Huwag niyo rin kalimutang suportahan at i-like ang ating official Facebook page. I-search niyo lamang ang John D TV.
Hanggang dito na lamang ang video natin ngayong araw na ito. Maraming salamat sa inyong pagtutok mga parkoy. Again, this is John DTV signing out.